Fragmentation. Assassin 400R. Well, ito nga guys is 100% available na po dito sa Pilipinas. Ang motor nga na ito guys is inilabas po ni Bristol Motorcycle. Ang Bristol Assassin 400R nga guys is kargada po ng 371 cubic centimeter engine displacement. Nalubos nga pong ikinadismaya ng iba nating mga kababayan na nagsasabi na ano ba yan, ginawa na lang sana nilang 400cc para sana pasok sa expressway. Well, don't worry kasi guys, kahit nga po 371 cubic centimeter lang ang kanyang engine displacement, pasok po siya kasi 400cc category bike na nga po, nakaregister siya as 400cc sa kanyang mga documents. Kaya wag po kayong mangangamba na baka mahuli kayo sa expressway. Ito nga guys is naka dual overhead cam with 8 valves at may sukat nga po na 11.2:1 ang kanyang compression ratio, and ito nga guys is naka liquid cooled engine and fuel injected sa kanyang fuel system. Ito nga po is naka parallel twin cylinder. Sa kanya nga pong power output, meron nga po siyang maximum power na 38.9 HP at 10,500 RPM at meron naman siyang maximum torque na 28.5 Newton meter of torque at 9,000 RPM. At para nga ma-visualize nyo kung gaano kabilis ang naked bike na ito, kaya niya nga pong mahit ang kanyang top speed sa bilis na 170 kph. Well, medyo advanced reading nga lang siya guys, pero yan nga po is accurate na 170 kph. Ito nga guys ang nagustuhan ko sa kanya kasi para nga lang ikaw naka 150cc dito dahil sa gaan niya, dahil meron nga lang siyang curb weight na 149 kg and meron po siyang fuel tank capacity na 13 liters and meron po siyang fuel consumption na 26 km per liter. And dahil nga sa naked bike ito na pwede sa mga long ride, meron din po siyang built-in na USB charging port. Pagdating nga guys sa kanyang mga suspension, naka-inverted port nga po ang suspension nito sa harapan and naka-monoshock naman sa likuran. Sa kanyang front brake nga is ginamitan siya ng Nissin front caliper na kinakapitan ng single disc, and sa likod is disc brake, and ito nga guys ang maganda sa kanya kasi meron na nga po siyang dual channel ABS, isang safety features na mahalaga lalo na't big displacement ito. May taas nga po na 810mm ang kanyang seat height and may ground clearance na 170mm at may wheelbase siya na 1370mm. Sukat naman ng kanyang mga gulong sa unahan nga is naka 120/70/17 at sa likuran naman is naka 150/60/17 and meron nga po siyang 6-speed gearbox. Naka full LED na nga po ang kanyang mga ilaw at isa nga sa maganda sa kanya is yung kanyang panel gauge kasi naka full digital na nga po ang kanyang panel gauge na ginamitan ng TFT display, kaya makakaasa ka na may magandang panel gauge ito. Pinaka highlights nga po sa bike na ito is yung kanyang single sided swing arm. Ngayon guys, magkano naman kaya ang kanyang presyo? Ito nga guys is nagkakahalaga ng 268,000 pesos. Available na po ito dito sa Pilipinas. Kay Bristol Motorcycle nga po ito pwedeng ma-avail. Sulit na sulit pa din talaga ang naked bike na ito. Pwede pang long ride and talagang ma-enjoy mo dahil sa comfortable na body posture. Kaya isa na namang sulit na 400cc legal expressway bike na naman ang lumabas dito sa atin. Walang iba kundi si Bristol Assassin 400R.
ang CF Moto 450 SR. Well, bakit nga ba ang daming nag-aantay sa motor na ito? Dahil sa napakasulit kasi talaga ng sports bike na ito. Ano nga ba kasulit ang motor na ito? Well, meron nga itong 449 cubic centimeter engine displacement, naka-parallel twin engine, at ito nga guys is new engine na kinabit sa CF Moto 450 SR. Bagong engine talaga ang nilagay dito kasi naka 270 degree angle na crankshaft po. Mas maganda at kakaiba po ito. Naka dual overhead cam with 8 bulbs na nga rin po si CF Moto 450 SR, and syempre naka liquid cooled at fuel injected. Meron siyang bore and stroke na 72 mm by 55.2 mm at may compression ratio na 11.1 by 5. At kung pag-uusapan naman natin ang kanyang maximum power, meron nga itong 49.6 HP at 9,500 RPM with a maximum torque na 39.0 Nm of torque at 7,000 RPM. Well, kung titignan talaga guys, makikitaan mo din talaga ito ng malakas na power output. Meron na nga din itong slipper clutch. Well, isang magandang features para sa ganitong klaseng category na motor. Kung pag-uusapan naman natin ang sukat ng kanyang mga gulong, naka 110 by 70 by 17 sa unahan at naka 150 by 60 by 17 naman sa likuran. At ito nga guys is meron na nga pong dual channel ABS, naka disc brake sa likuran at naka disc brake din po sa harapan. At isa nga guys sa nagustuhan ko sa CF Moto 450 SR is yung kanyang braking caliper. Kasi nga guys, ginamitan po ito ng Brembo brake caliper. Naka TFT display na din ang kanyang panel gauge. Isa pa nga guys sa maganda sa CF Moto 450 SR kasi nga naka lightweight nga si CF Moto 450 SR. Guys, kasi meron lamang nga itong 168 kg wet weight. Aasahan natin may mabilis na acceleration. Meron na din siyang fuel tank capacity na 14 liters. KYV Gold inverted fork at monoshock naman sa kanyang suspension sa likuran. At ayon nga kay CF Moto, kaya nga daw nitong mahit ang top speed niya sa bilis na 190 kph. Kung pag-uusapan naman natin ang kanyang seat height guys, meron nga itong 795mm na pwede sa mga Pilipino. Meron na nga din itong features na CF Moto Bluetooth Connectivax. Ito yung katulad na parang sa Yamaha na kung tawagin is Y-Connect, na pwede mo nang i-connect ang smartphone mo dito para makita ang mga information may kinalaman sa iyong motorsiklo. Naka full LED na nga din po ang lahat ng kanyang mga ilaw. Winglet na mas lalong nakakatulong for downforce ng bike para din di agad-agad umangat ang motor. Samahan mo pa sa kanyang more on aerodynamic dahil kita talaga na ang daming ventilation, daanan ng hangin, kaya less talaga dito ang air dragging. Official price na nagkakahalaga ng 299,999 pesos is isarado na lang natin na 300,000 pesos. Sulit pa din talaga ang new sports bike na ito. Talagang pinapakita talaga ni CF Moto na may ibubuga na talaga sila pagdating sa motorcycle industry. At ipinapakita din talaga nila na di basta-basta ang brand nila. Isa ngang patunay ang motor na ito, ang CF Moto 450 SR. Bristol Invictus 400RR. Kung pamilyar po kayo kay Cove 321RR, ito din yun guys. Pero dito nga sa Pilipinas, ginawa na po siyang 400cc, pinasok na rin po siya dahil nga alam naman natin guys na dito sa Pilipinas is ang pasok lamang po sa expressway ay ang mga 400cc. At nitong nakaraang taon nga lang guys, nilabas na nga po ang naked version nito, yung Assassin 400cc. Madami nga sa atin dito na nakakita na sa personal ng motorcycle na ito, at ang iba nga pong mga sikat na vlogger is na testing na
na din na ito, katulad ni Reed and ni Red Sweet Potato. Nung nilabas nga ni Bristol Motorcycle si Assassin 400cc dito sa atin, madami nga pong ilan na mga rider na naghahanap din sa sports bike category nito, kasi nga guys, si Assassin is naked bike, pero nga akala nila si Cove 321RR ay hindi na po ilalabas dito sa Pilipinas. Pero laking gulat nga guys, no, na in-announce ng Bristol Motorcycle Philippines na ilalabas nila ang motorcycle na ito at ipapangalan nga sa kanya is Invictus 400RR. Sobrang aggressive design talaga ng sports bike na to guys. Makikitaan talaga siya ng very aerodynamics design at ang kanyang body pairings is talagang napaka-slim. Kitang-kita sa kanya guys na napaka-aerodynamics niya talaga. Makikitaan talaga ng less air dragging. Ngayon, ano nga ba ang dapat nating abangan sa sports bike na ito? Meron siyang 322 cubic centimeter engine displacement with a parallel twin cylinder, and meron siyang boring stroke na 68mm by 44.1mm, same sa Yamaha R3, and naka 8 bulbs na nga ito, and dual overhead cam na kagaya kay R3 ng Yamaha. Naka 6-speed transmission with slipper clutch. Siya ay naka liquid cooled engine. How about sa kanyang maximum power? Meron nga itong 39 HP at 10,500 RPM with a maximum torque na 22 Nm of torque at 9,000 RPM. It's a big wow para sa isang Chinese bike na di talaga, no, hindi siya basta-basta, dahil kita naman sa kanyang engine specs na di talaga magpapahuli at makikipagsabayan na din talaga ito sa ibang brand. Kaya niya ngang abutin ang kanyang top speed sa bilis na 170 km/h. Syempre, nakadepende pa din yan sa rider, pero sa bilis na 170 km/h, masasabing di na mabagal para sa ganyang bike. Sobrang unique ng pagkakadesenyo dito at mas pinay-slim and more aggressive body position and aerodynamic design ng bike na talagang sulit na sulit, and ang mga ginagamit nga na materials dito is talagang magagaan para more speed sa bike pagdating sa kanyang pairings, kaya aasahan nating big performance talaga ang ibibigay ng bike na to. Naka full color TFT displays na nga ang kanyang panel gauge, and syempre naka push up clip-on handlebar para sa mas maganda at stable na handling and relaxed position para sa rider. At pagdating naman sa kanyang chassis, ito ay naka multi-tube steel frame na mas lalong pinagaan. And ito na guys, ang isang magandang feature sa kanya is yung kanyang single-sided swing arm. Sa kanyang braking system, ito nga guys is merong 320mm front Nissan fork piston radial mounted caliper and 240mm sa likod disc brake, and syempre meron siyang dual channel ABS for safety features. Kamusta naman ang sukat ng kanyang mga gulong? Sa unahan nga, ito nga ay naka 120 by 70 by 17 size na gulong sa harap, and 150 by 60 by 17 naman sa kanyang likuran. May bigat lamang siya na 151 kg. Mas magaan ang motor na to sa Yamaha R. Kaya talagang nakakapanabik na meron na namang bagong 400cc sports bike na ilalabas dito sa Pilipinas. Tsak na meron na pong makakatapat na ngayon sa market si CF Moto 450 SR, at eto ngang si Bristol Invictus 400RR. Available na nga ang 400cc na ito dito sa Pinas, at pwede ka na ngang mag-avail nito sa mga Rusi outlet. Pwede kang mag-inquire para sa pagproseso kung paano makakapag-avail nito. Ito nga ay nagkakahalaga ng 270,000 pesos. Ito nga guys is kargada ng 378 engine displacement, pero 400cc na po siya sa papel. Paglilinaw lang guys, no, naka-parallel twin cylinder siya guys, at naka-single overhead cam with 8 bulbs. Naka-liquid cooled, and ito nga guys is naka-fuel injected na. Sa kanya namang maximum power, ito nga guys ay kaya niyang humataw sa 36.2 HP at 9,000 RPM with a maximum torque na 33 Nm of torque at 6,500 RPM. Syempre sa power output pa lang and engine specs, malayo na ito sa copy 400cc ni Motorstar, kaya hindi natin siya pwedeng ikumpara ang presyo doon. Meron siyang wet weight na
184 kg at may compression ratio na 10.0/1 and bore and stroke na 66/55.2 mm. Syempre mas lalong naging bulky at maskulado si Cyclone 400 ni Rusi dahil sa kanyang tangke. At meron nga itong fuel tank capacity na 19 liters. Syempre naka 6-speed gearbox na din ang Cyclone 400cc at pagdating naman sa kanyang fuel consumption, ito nga guys is merong 29.5 km per liter. Syempre, karagdagang safety features na din guys is yung kanyang dual channel ABS. Naka-inverted fork na din ang kanyang front suspension and dual shock absorber naman ang kanyang likuran na suspension. Naka-LED naman ang mga ilaw nito. At naka-digital ang kanyang speedometer pero sa kanyang RPM is naka-analog pa rin. Same sa panel gauge ni Sigma 250 ng Rusi. Magkaiba nga lang ang design. Meron nga siyang 770mm sa kanyang seat height at ang kanyang ground clearance is merong 145mm at 1380mm naman sa kanyang wheelbase. Sukat ng gulong sa unahan ay naka 120/70/17 at sa likuran naman is naka 150/70/17. Dagdagan mo pa sa napaka-unique na disenyo ng kanyang rim na lalo talagang nagpakita ng kakaibang disenyo ng motorsiklo na ito. Yung kanyang rim na talagang classic na classic ang datingan. Syempre sa looks ng motor na ito, kita talaga ang pagiging gentleman mo dito. Lakas makagwapo at lakas ng datingan dahil din sa classic bike ito. Lakas din maka-retro design ng kanyang headlight. Kung sa motorcycle, pasadong-pasado talaga ito para sa akin. Sa kanyang physical appearance, bodyworks, mga safety features, specs, may accurate na power output para sa bigat na 184 kg, may unique na disenyo. Sobrang nakakatuwa nga talaga na si Rusi ngayon is meron ng 400cc na inilabas sa market. Nakaka-proud din yun dahil kitang-kita na nag-i-improve na din si Rusi. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman na pahingin ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po. Sa tingin ko guys is dito ko na lang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na i-upload ko. Maraming salamat po. So dito ko na lamang po tatapusin. Ichiboy! Thank you!